tol, paalala lang, ang mga opinyon, kalokohan at kwentong maririnig nyo dito sa podcast na to ay mula sa aming mga host at bisita lamang. Hindi ito dapat gawing basehan ng buhay, school project o rason para awayin mo mama mo. Para lang ito sa kwentuhan, tawanan at konting kalat na opinyon. Kung may matamaan, wala kaming pake sa feelings nyo. Joke lang, walang personalan, kwentong barkada lang. Pagod ka na ba? Sandali lang, may kwento ka ba? Halika maupo muna, tama man yan o kalokohan, ayos lang yan, walang husgahan. Dito sa Kada Kwento Podcast, dito sa Kada Kwento Podcast. Yo, magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana, aka The Tinymus Prime. Ako si Gabrang, a.k.a. Grizzly Bear. Okay, ako si Maricar, a.k.a. Chola Sulcadora. Teka, ako doon, off-guard ako doon. Chris Delano, a.k.a. Bugs na, tama na. A.k.a. Bugs. Kinag-ina nyo. Para tapos ka na. Ang tagal mo nag-set up, yan ay naisip mo. Hindi, wala sa isip ko. Yeah, wala lang yun. May mga naiisip lang kami mga bagay-bagay. So, ito nga pala ang bagong episode ng Kada Kwento Podcast. Hindi, mas maganda pag nanonood kayo ng season 2 ng Kada Kwento Podcast. Oo nga pala, pang outro pala yun. Okay. Anyway, so yeah, kamusta guys? It's been a while. Yes, it's been a while since the day began. Puro bakasyon tayo lately eh. So, nasan lugar ba tayo ngayon? Bakasyon ulit. Siyempre nandito tayo sa napakagandang lugar ng, wala akong maisip. Talban. Nasan ba tayo ngayon? Greece. Wow, Oh, Greece! pwede na, Greece. Hindi na palakman natin si Yes. Maricar. Ano ba yung palakpak Di ba mas dito? mukhang Clap. Italy to? Di ba may mga bricks, ganyan? Di ba mga Italy? nga. Italy na lang. Oh, Italy na lang. Italy na lang. Oo. Italy. Pasensya na kasi nagbago yung lugar. Kakabalik lang namin. So anyway, anong pwedeng pag-usapan natin? Ano ba ang... Anong petsa ngayon? May 1. 1. Labor Day. Labor Day. So pag-uusapan natin ang mga trabaho ng mga Ang mga reporter. trabaho ng mga Pilipino, Mabuhay kayo. Ayun, una, Salud. Saludo. una gusto muna namin kayong batiin. Hindi pagbate, pero happy Labor Day ba yun? Basta, itong araw na to ay parang naggugunita sa kasipagan ng mga empleyado, mga trabahador. sa Pilipina. Hindi lang, buong mundo mo na yan. Buong mundo ba? Pero Pinoy lang yata yung nag-celebrate ng Labor Day. No? Buong mundo to. Buong mundo. As in same May 1 lahat? Oh. Totoo Lalo yan. na ang mga Catholic country kasi si Joseph. Or Joseph the Worker. Aha. Di ba? Si Yun yung Joseng Manggagawa. Yun yung pinagdidiwang eh. Hindi lang yung parang na-establish na sa bansa natin. Parang sa Bible din. Diba? Si Aha. Joseph the Worker. Joseph the Worker. The Worker. May kilala din akong Joseph eh. Joseph Mr. Krabs. Ang ina na kung napanood nyo yung... Joseph bawal sa crabs. kung napanood nyo yung huling episode namin, nandun si Jipre, attorney. si attorney. Pinagtripan ako. Hindi kasi ako kasama doon eh. Nag-ayos ako ng gamit sa cottage. So, attorney, Jipre, kung nanonood ka man, Jipre, tandaan mo yung ginawa mo sa akin, Jipre, ha? Tatawa ako sa tanong kasi ni Gab sa kanya eh. Kung may- Yung SpongeBob ba sa inyo, Bisaya? Kung may Bisaya doon na dub. Sinagot ba naman eh, Patrick, yawa ka, Patrick. At doon nagtatapos ang episode ng Kanawan. Salamat. Ayan. Speaking of Labor Day, ano bang parang paano nagkaroon ng holiday ang mga Ba't wala silang karapatan? Siguro parang yung pag-declare ng May 1 bilang holiday, discretion ng bansa yun ng gobyerno eh. Gobyerno. So halimbawa sa Pilipinas na nakamulatan na ng mga Pilipino na yung Pagdiwang. ipagdiwang. Kumbaga dito naging holiday na siya. Parang pahinga ng mga empleyado to, ganyan. Pero tapos nakamulatan din nung mga era na yun pag Labor Day. Labor Akay. Ha? Boracay. Ngayon, nakaraan, El Union eh. El Union. Ewan ko Kasi anong tawag sa Ano Siargao. nakalimutan sa... Hindi ko alam. Siargao. Surigao. Nalilito ako sa dalawang eh, Siargao tsaka Surigao. Actually, malapit lang naman sila sa isa't isa. Pero yung pagkakabigkas lang. parang talaga. yung dagat sa
alam mo yung dakak dati. Tapos may Boracay. Burakak yung gitna nun. Burakak. sa boundary ka. Nakakatawa talaga ako no? Ano yun, di ba yung sa may Palawan daw, tsaka gitna ng Burawan. May ganun. Buraw. Hindi ko Oo nga, alam. parang narinig ko nga yun. White sand din. King ina, no? Amazing. Pinagalo-halong pangalan ng mga isla. Isla natin. Sino na pag Labor Day dito? Labor Akay pala. Siyempre. Hey! Ako di ako naka-experience ng mga ganyan. Kahit yung La Union. Di ako El yun yun, di? Yun, di mo na. Sa'yo yun. Pag ganun kasi na alam kung pupuntahan ko, sobrang daming tao, parang nawala na tao ako ng lang. gana. Introvert ka di ba? Introvert. Introvert. Hindi kasi parang ang hassle, parang hindi naman sa... Hindi Kasi hassle yun. ang nangyari no, parang sa Bora noon, minsan a year prior, nagbubok na sila ng i-stayan. Oo. Para Kasi sure mas na, mura. Hindi, Mas bukod sa mas mura, kasi pag papalapit na, wala na eh. Punuan na, di ba? Kasi parang babalik ang memories, no? Kaya ayaw pumunta sa mga ganun. Halimbawa, di ba sobrang daming tao, lalo na paglabasan na. Naalala mo pa pag pumunta tayo ng mga events, parang sinasabi ko bago matapos yung event, tara, alis na tayo kasi ang hirap puro kasabay. Pagkapalabas Oo. na. Na-drain lang ako. Oo, ganun siya pagka may gig, halimbawa. Bawa kung saan. Siyempre, tara, ang daming tao ganyan. Ako gusto ko nandun sila. Parang nakakasama ko yung Nag-white light na naman eh. No? Night eh. minsan sabi ko, wag mo na, Besh. Gusto ko makasama mo na yung mga sumusuporta sa atin. Ganun din naman ako. Sabi ko nga, Besh, pag may magpapapicture, huwag ka tatanggi kasi ikaw sanay ka pa naman na, hindi tol, teka lang, lagi mong ginaganon yung mga Oo, tao kasi eh." sinasabi ko, tol, teka lang, video ang gusto ko. Para mas mapapanood mo rin palagi, di ba? Hindi ako tumatanggi sa picture. Baga, video na lang, tol, para pwede mong pag... Mas matindi yung memory. No? Oo, di ba? May video kami niyan, no? Mapagyayabang niya. Kaya sa picture, AI yan. Di ba? Oo. Yung video, kahit na AI din, pero, di ba? Mga ano yung evidence. Oo. Matindi. Nag-ano to eh. Ang bilis ng utak na ito. May nag-comment nga eh. Sabi ko, pwede daw stand-up comedy si Tiny. Malay mo. Pwede naman yun. Nahihirapan nga ako tumayo ngayon eh. I-stand up mo pa ako. Tutungkod do. Pwede mo nga akong tawagin Tiny One ngayon eh. Siyempre, hindi nyo na-gets yung joke. Siyempre hindi. Tumawa lang kami. Tiny one. Ay, grabe. O siyempre, biblip ko to. Tangin mo, Maricar. Grabe. Grabe. Okay. So, talking about Labor Day. Mayroon pa mga Labor Day parade. Diba? Tas kung ano yung mga... Alam mo, isang naaalala ko, yung sa Marikina, tol. Hindi dahil sa Labor Day lang. Parang sobrang chini-cherish nila yung mga empleyado. Kung naalala mo sa Marikina Heights, may mga poste doon. Tas kung ano yung profession mo, may tricycle driver. Oo, yung parang may... Di ba yung paikot sa may Circle C? Ay, Circle C. Ano ba yun? Ginagawa siyang Ano yung mall doon? S-Mall. Sa may Palmera, Oo, malapit sa yung bahay. CNB mall na. Yeah. May competition yun eh, di ba? Oo. May may mga disbawa. Wala sa inyo nun, makinig ka. Street sweeper. May rebulto, tas may nagwawalis na estatwa. Sa Marikina. Tas may tricycle pa doon para sa mga tricycle driver. Ang ganda talaga ng lugar nyo, no? Ganda, oh. Totoo. Parang ang dami. Active. Ano yun, yung mga naiisip ng mayor na pagkaabalahan. Tapos yung mga kapitan, ano yun, competition nila. Kung sino yung may pinakamagandang design. Ganun. Tapos mayroong premyo na Si mali. Chris nga, sabi nung nakaraan, sa susunod, lilipat ako dyan. Sabi ko, ayaw ka namin dito. Sabi niya, wala ka magagawa. Alam niyo, kami, isa pa ako, wala kaming mapagmamalaking katulad ng meron sa Marikina. Yeah, okay. Pero meron kaming isang pagyayabang. Pag summer sa Paco, akala mo puro resort yung mga kapitbahay. Akala niya, may mga pool sa labas. Akala niya, sila talaga may Mas malala nga sa kanila sa Marikina eh. Ang ina, nakita mo ba yung Nagkakaroon ano din sa natin? amin Ano yun? Yung Basaan Festival? Lubluban yun. May lubluban Lubluban tawag Tol, namin. sa Marikina may lubluban festival. Hindi yan pagka yung ano? Isang buong street yan, tol. Bawa, barangay nyo. Tangina, kabila yung mga kulay blong swimming pool na Oo. kids May mga ginagawa. water gun. Pero hinuli yun nung nakaraan Ang daming nahuling ganun. Sa San Juan yun. Oo. San Juan yun, hindi sa amin yun. Oo, tabi-tabi nun. Tapos naglalakad yung mga mayor, basa Tapos may DJ tol. Tapos may DJ, Parang may mga bula. Parang di bagong laging basa tao sa Marikina, lalo na pagbaha. well, actually, pero ang kagandahan kasi doon, pag bumaha sa Marikina, tubig lang din. Maputek, ganyan. Sa inyo kasi kung sakaling baba, puro basura.
Di ba? Sa kanto nyo pa lang, wala na eh. Kumbaga, sa amin, pag nagbaha, ang humaharang sa kalsada, tol, puta, traktor kasi hinuhukay na nila eh. Ang humaharang sa inyo, basura eh. Di ba? Beat that shit. Pero masasaya ang tao sa Paco. Siyempre, lahat naman dapat ng lugar Sa lahat masasaya. naman siguro ng lugar. Kahit anong masaya estado talaga. ng pamumuhay, dapat masaya. Diyan, pumapasok ang advertisement na naman, no? Pero yun nga, tangina, bumalik tayo sa Labor Day. Oo. Anong mga trabaho nyo kung sakaling may trabaho kayo na hindi ganito? Hindi, I mean, kasi parang trabaho na natin to eh. So kung hindi ganito, anong ikaw, Maricar? Feeling ko FA. FA. Ano yun, FA? Yung flight attendant? Yun. Sakto sa tangkad ni Maricar eh, no? Oo, wala namang ibang dahilan bakit ako mag-FA. Yun lang, height. Bakit naman? Paano walang ibang dahilan? Wala lang. Kasi di ba sabi lang kapag FA ka, kailangan matangkad ka, parang ganun. So hindi ko lang din talaga pinursue yun. Pero Ano height mo? 5'9 and a half. Tangkad ni Maricar. Tangkad sa babae. Mas matangkad pa siya sa akin. Alam naman namin. Yung konti lang tinaas mo sa lupa eh. Pagka naglagay ka dyan ng maling, konti. Parang konti lang tinangkad mo sa cross eh. Nagsabi ka pa ng bagay na obvious. God. Hayop ka. Nagkakapantay lang kayo sa bed. Totoo naman. Totoo naman. Ikaw, kung sakaling Kung sakali. mga sales ka siguro. No? Fashion designer. Marketing solutions. Marketing solution. Parang, Marketing solutions. De marketing talaga ako. para bang, ikaw, So, ano yun? Dream job ko, blowjob. Ano? Scientist. Scientist. Scientist, tol. Ano ba yung Edi course missing na na siguro tinapos to mo? ngayon, no? Ay, ano? IT. Okay naman. Kung nag-scientist siya, missing na to siguro. Matik, missing Oo, yan. dami nang missing ngayon. Gogo sunod-sunod. 12, 13 na yata. Ito, yung last na isang araw lang. Meron na naman. Nag-usap kami, 10. Kinabukasan usap tayo, 11 na. Hindi tayo nag-uusap. Sino ka usap mo? Kapin po siya mga kada. Hindi po kami nag-uusap. Nag-usap tayo, di ba? Sinasend niya yung mga Pero leaks majority sa akin. ng 11 nagmi-missing yung mga researcher ng mga Oo. UAP, di ba? Oo. Oo. Tapos mga NASA. Yung mga ganun-ganun. Yung mga ng gravity. Oo. Kasi pinag-aaralan nila yung parang kung totoo ba talaga yung gravity. Ay, pero meron ako sige. nakita. Nakaraan. Yung ano ba, Subaru, Toyota ba yun? Parang ganun. Maglalabas na sila ng sasakyan na hydro. Hydrogen. Oo, na engine. tubig siya. Meron na nilabas. Meron na yung mga Toyota. ganun. Di ba? Kami, ibang bansa. Kasi di ba sabi nyo wala, parang namising. Tinututulan kasi nun. Oo. Kasi ang nakaimbento, ordinaryong tao. Pero pag naglabas, big company, paano mo tututulan yan? Sa bagay. Kumpanya talaga yan eh. Di ba? Parang yung electric. Kung dati walang electric, kung may nakaimbento niya, malamang nawala na rin yung tao na yun. Oo. Dahil ira na ng ganun. So, dapat nga pinupush ng Pilipinas yung sariling bansa na produkto eh. Kasi diba sa Pilipinas may brand ng kotse, si Wala. Orolyo. Aurelio ba yun? Aurelio, oo. Nawala yun yung sports car. Dapat nga sinuportahan ng gobyerno yun eh. Kasi parang sa Korea nga eh, tignan mo, lahat sila doon, Oo, totoo din. kung kahit sa mga movies, Yeah. hindi sila pumapayag na Na hindi. Ibang brand. Ano Oo, tawag? na- Hindi. Diba? dapat Hyundai, tapos Samsung. parang tol, sa mga Chinese film, kahit modern, hindi pwedeng may iPhone doon, tol. Dapat China phone. Kung ano mang brand niya, Xiaomi, Chinchansu, kung ano mang... kung ano mang ano. Oo, tama din eh. Pero sa totoo lang, tol, meron tayong brand ng ano dati dito ng mga panahon, ng mga Tama. jeep. Tama. Saraw. oo. Saraw. Tapos nagkaroon ng Morales Motors. Naalala yung mga biyaheng Montalban, San Mateo, Marikina, Cubao. Yung pag ganun dati. Yung mga, yun yung ano tol eh. Yun yung origin ng mga bumabanking na jeep. Di ba? Ano yun eh? Dahil sa... Ang mahirap lang intindihin kasi bakit ayaw suportahan ng gobyerno yung sarili nating gawa. Parang Last feeling year may nag-ano na yan. ko may kinalaman kasi to sa importation eh. Kasi parang may Oo. lagay pag May importation lagay. eh. Yun nga yung pinag-usapan last year eh, kay Tulfo. Alam ko siya yung tumutok doon eh. Na yung mga gumawa yung mga Pinoy ng Egypt. Egypt. So, electronic jeepney. so parang bakit hindi siya sinusuportahan, hindi bigyan ng subsidy, hindi bigyan. And doon nga ako medyo Wala kasi nabilib silang- kay ano. Kasi una tinitiran niya yun eh, na bakit dahil walang lagay. Oo. Ano kasi? Kaya hindi nabibigyan ng ano to, suporta, 'di ba? Parang ano lang yun eh, sa vape, di ba? Parang mas pipilitin nilang imported yung
yung mga brands ng vape. Kasi parang ayaw nila ng gawang Pinoy. Hindi Wala siya, naman tayong gawa eh. hindi siya Wala naman actually, tayong vape. Yun. Mga Hindi siya. juice, e-juice. juice. lang. Pero yung Oo. mismong, kaya Mas tingnan mo mura kasi yung ganun. may mga kaibigan ako sa vaping industry. Nagmamanufacture sila ng juice dito. Dito ginagawa. Pinapadala pa nila doon. Tapos ibabalik dito. Gets mo yung Takbo. yung flow. Yung labor kasi sa China, sobrang baba. Mura. Sabay ka ba sa oo. flow? Mura. Sobrang baba ang labor doon. Kaya mura talaga yung mga Hindi, tsaka ganun. aminin natin. Disposable. Tsaka aminin natin, kulang ang suporta ng kapwa mismo Pilipino sa mga produktong lokal. Oo. Kailan lang parang nag-ignite yung puta, support local eh. Sinimulan yan noon ni isa si Francis M. dati sa talagang nag-aano ng pagiging makabayan eh. Nung mga dati pa, mga 80s, mga ganun pa sa mga kanta niya, mga kababayan ko, hanggang naglabas siya ng local brand na T-shirt. FMCC, ganyan. Kaya talaga dapat sinusuportahan natin ng mga produktong lokal kagaya ng Salute Lifestyle na mabibili sa www.salute-official.com. At syempre, huwag niyong kakalimutan, syempre, gawang Pinoy din to. Sevenfold Club na matatagpuan nyo sa www.sevenfoldclub.com. At soon, Ano yan? basta. Waiting ka lang dyan. Surprise yun. What's up, my Nobel? Pero to, real shit Tangina kung ako bibigyan ako ng Aurelio na kotse. Sorry, hindi ko alam yung Aurelio. Aurelio. Bigyan ka, Lagi. syempre, bigay yun. Gumawa sila ng sports car Sports ng car, Aurelio. ganda nun. Sobrang ganda. Pero one of one, di na nasundan. Hindi. Pero tangina, isipin mo kung mga rapper nga sa US, ang piniflex nila, mga Rolls Royce, mga ganun. Lambo. Tangina, ako bigyan ako ng Aurelio, puta, i-flex ko yun. Ang ganda naman Kasi ang kasi. Kasi ang problema. Hanggang ngayon, meron pa ba niyan? Hindi Wala ko na. alam, pero alam ko si Buyata, yung... Pero ang makulit kasi noon, pag binigay sa'yo yun, di wala na sila. Kasi Oo, isa pa lang yung nagagawa nun eh. So isa lang yung nagawa na tapos natapos na rin sila? Hindi ko alam. Kasi Pero syempre, nasuportahan hindi siya eh. nasuportahan eh. Wala ring big company na gusto mag-invest for that. Kasi syempre, nasanay na ang mundo sa itong mga specific brand lang na to. Oo. Di ba? Parang hindi nasuportahan, Aurelio. Aurelio. Ayan, may sports car, Aurelio, gawang Pilipino. Parang walang tiwala. Pero factor din kasi yung gobyerno eh. Ang halimbawa, sa Japan, sinusuportahan ng gobyerno yan, Toyota, Nissan. Kaya nga tignan mo, wala silang electric vehicle. Kasi nag-decide ang Japan na mag-invest sa hydro engine. So yun yung pinag-aaralan nila. So yun yung involvement ng gobyerno. Galing. So pagka halimbawa walang suporta ng gobyerno, walang mangyayari rin talaga doon sa Totoo. Aurelio na yun, di ba? Kailangan na malaking pondo ng tao yung gagawa. Oo, totoo rin. Pero isipin mo, may mga, di ba, may mga engineer tayo na pinag-aralan na yan. Hindi nga sila nasuportahan din. Lala ko na naman yung, speaking of mga brands, Suzuki, Honda. Alam niyo yun? Yung video na yun? Hindi. Ba't ka tumatawa? May alam mo akong natatawa ganyan. kami sa boses. Hindi niyo alam yun? Hindi. Tanga nyo guys. Alam niyo yung sinasabi ko, yung mga tunog daw ng sasakyan, depende daw sa brand. Yung motor, Paano parang yung Honda? Suzuki. Parang Pag gano'n. Honda. Mabilis daw kasi Honda eh. May VTEC yun eh. Honda! Parang gano'n. Mitsubishi, paano Mitsubishi? Kalimutan ko na tuloy. Miss you, Bibi. Pero gano'n, tangina Eh, yung tawa. Mustang, paano yun? Hindi ko na alam. Ford yun, Tangina basta papamaya papakita ko sa inyo. Basta- Mga kada, pumunta kayo sa Facebook group natin, yung Kwentong Barkada, Kada Kwento Podcast. I-comment nyo nga doon para makita nitong mga imbecile na to kung ano yung Kasi I'm sure may mga tao sa inyo na alam yun. Kasi ako alam ko, nakita ko yun eh. So, ayun. Grabe talaga guys, no? Asan na yung Labor Day? Wala na yung Labor Balik tayo sa Day. Labor Day. Ay, ako, Tayo sa hindi pa ako Labor nagsabi Day. ng trabaho ko. Siguro ano ako, tol? Doktor ako. Stand-up comedian. Hindi. Doktor talaga yung pangarap ko sa medical field talaga. Oo nga pala, nursing ka. Oo. Nurse ka. Pero kung talaga nagtuloy-tuloy talaga na hindi ako na-introduce sa pag-rap, walang mga ganito shit. Nagtuloy-tuloy ako sa pagiging doktor. Nasa cosmetics ka siguro. Pwede. Belo, ganun. Bakit hindi? Di ba? O kaya Surgeon ka ng mga OB-GYN. Diba? Para napag-aaralan ko yung structural development Oo. ng embryo. Nasisig mo na yun. Siya yung unang doktor na gumagawa ng mga cyborg arm. O bakit hindi? Di ba? Ang tawag doon, Humanoid. cyborgism. Sabi, gising. Cyborg. Di ba? Pero yun nga, so ikaw, kung sakali, isa kang FA, ikaw sa sales ka, marketing, ganyan.
Ikaw, scientist. scientist ako. So magka-field tayo somehow. Kasi sa medical. Jeffrey! Sa'yo ko Okay. ibibigay pag meron ako. Jeffrey, may tanong ako sa'yo, Jeffrey. Kahit di ka na marinig dito. Kung hindi ka alagad ng batas, kagaya ng... Alagad ba ng batas ang attorney? Basta ganun. Kung wala ka dyan sa field ng legal and shit, anong magiging trabaho mo? Fisherman. Bukod sa ano? Artista daw. Artista daw. Idi okay. Okay. Thank you. Thank you. Idi okay. Sorry. Suri. Ay, nako, Jeffrey. ang sarap din magkaroon ng tropa ng taga Davao, you know. Oh, tol, marami akong tropa sa Davao. Ako din. Shoutout, Wolves King. Let's go, Jeffrey. Nag-send sa akin si Jeffrey ng message. Tangin ang haba naman nito, mga topic. I-forward mo na lang kay Maricar para Jeffrey. Teka lang. Kay Pag-usapan Maricar. natin saglit to kasi medyo mainit na issue to eh. Yung sa Meralco. Oo, isa pa yan. Yung parang Nakakainis yun. kusang pagtulong. Pagbayad, saan ba? 4-piece? Pero pare, yun ang hindi ko maintindihan eh. Every time na may ginagawa ang Meralco to improve their business daw, o kung saan man, laging sinisingil din yan sa tao eh. Halimbawa, mag-i-improve ng infrastructure dito, mga may aayusing grid. Oo. Tangina sa atin lahat yung sinisingil. May other charges eh. Oo. Tapos, okay, baga, for the longest time, tinanggap natin. Wala naman tayong choice. Paano mo kakalabanin ng Meralco pag pinutulang ka niya, anong gawin mo? Wala. Di ba? Tapos ito, yung recent na mga issue. Pucha, may yung... 4-piece. Lifeline. Mandated ng gobyerno na parang magkaroon ng subsidy para sa mga 4-piece ba yun? Oo. O sa mga senior senior citizen, ganyan. Okay lang. Kasi 4-piece. cents lang naman siya. Pero kung iisipin mo, sa ilang milyong tao sa Pilipinas to, Na nagbabayad. oo, na-charge ng ganun. Ang laki nun. Billion. Hindi sa pagiging madamot, mga tol. Kasi cents nga lang yun. Tutos hindi mo ramdam yun. Pero, bakit sa atin charge? Imbis na, ano yun ng gobyerno yan, di ba? Technically, ang dapat masisi dito government eh. Kasi sila nag-implement sa Meralco noon eh. Pero at the same time, wala rin talaga magawa yung mga tao kasi monopolized ang power Privatized distribution kasi eh. hindi pag-aari ng gobyerno ng Pilipinas. Walang competitor ang ang Wala. Meralco sa Manila eh. Oo. Sa Manila. Sa Manila. Pero sa probinsya Sa may iba, mga meron. kasi dumidirect. Ang main, Napocor, di ba? Yung National Power Corporation yata yun. Correct me kung mali ako yun ang nagsusupply sa Meralco. Power distribution lang naman ng Meralco. Oo. Ngayon, parang 70% sa Pilipinas Meralco eh. Hindi ko alam kung tama yung numbers ko. Pero may kanya-kanya kung saan probinsya. Galing din ng Napocor yun eh. Yung parang ganun. Tama ba ako? Arcoa? Tama ba? Ano ba yun? Hindi ko alam eh. Arcoa. Parang ayun yata yung tawag sa nagsusupply ng... Napalitan na ba yung Napocor? Hindi ko alam eh. Parang Arcoa. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Arcoxia. Basta parang ganun. Tapos sila yung nagsusupply ng energy sa Meralco. Kasi technically distribution lang naman talaga ang Meralco. distribution. Yeah. Pero mahirap kasi tapatan ang Meralco. Kasi parang sa land, masyadong maraming kinakain na lupa yung pagpapatayo ng Tsaka ang hirap kalabanin ng Meralco, tol. Para ka nagtampo sa bigas. Parang, ayoko, boycott kita. Hindi kita babayaran. Bakit ko sa'yo? Hindi ikaw mahirapan dyan. Puputulan. Kaya parang wala rin talaga tayong magagawa kung i-charge sa atin lahat ng mga pinapa-charge ng government. Tsaka kahit ano lang ipangalan nila doon eh. Ba? May charge na ganyan. Other charges o kaya kung whatever charge. Wala ka naman, sa totoong buhay, Wala tol. kasing kompetensya. Saan ka lilipat? Wala. Yeah, sa Wala. totoo. Unless mag-solar ka. Isang malaking tulong yan. Pero sa totoong buhay, pag dumating sa iyo yung bill, magbabayad ka na lang eh. Oo, wala ka naman choice. Para, ano to? Hindi mo madidispute yun. Ano tong 4 cents? Oo. Ang nakakainis lang kasi kung ano yung mga responsibilities or obligations ng mga government na prinamis nila kagaya ng senior citizen, dapat sila yun eh, hindi pinapa-charge sa sa consumer. Pero tol, yung nasa lumabas na memo, nagsabi lang ng ganon sa Meralco. Pero hindi naman dinirektang sinabi ng gobyerno na i-charge nyo sa ibang consumer yan. Yata, parang ganon. Parang prerogative ng to eh. Parang desisyon to ng Meralco alone na i-charge sa ibang Hindi. tao. Ng O sabi ng government, tayo ang suffer. Yun pala. Control ng government. Grabe, diba? Isipin mo yun. Lahat naman niya kontrolado ng government eh. Kung pagsikapan ng gobyernong bilhin yung Meralco para maging siya. Ayaw lang. Hindi rin ginagawa. feeling ko pwedeng tapatan ng yan eh. Hindi kaya tol eh. Trinay na yun nung panahon ni Ng mga brands.
Bleep! Tol, trinay na yun nung panahon ni Gloria. Naalala ko yun, pinag-aralan namin sa school na kung bakit hindi siya magkaroon ng competition. Kasi kung magtatayo ka ng bagong Meralco, lugi ka dahil years na sila nag-exist eh. Kung ibababa ng Meralco yung presyo nila, halimbawa ikaw, nagtayo ka na sarili mo, kaya kahit ang lugihin. Halimbawa, yung per kilowatt, halimbawa na lang, bill mo talaga, 20K. Kaya gawin 5K na lang. Huwag ka lang lumipat. Eh di lugi yun. Kahit 10 taong ka daw. Eh, gano'n naman pala eh. Ibig sabihin, kaya nila magbaba ng presyo. Kaya talaga. Diba? Kaya talaga nila. At saka ang masait dyan, basic necessity to. Dapat etong mga ganito, libre nga eh. Di ba nga sa Macau, subsidize yan. Oo, totoo. Kaya nga, kahit ang init-init, naka-aircon, nakabukas pa yung, di ba yung mga pinto? Sobrang humid ng klima doon, tol. Nasisira yung mga furniture, sapatos, yung mga ganun. Kaya pinubuksan lang nila yung AC kahit walang tao sa bahay. Running lang siya. Running lang. Kasi subsidize yung kuryente nila. Tsaka yung kuryente ng galing sa jellyfish. Ngayong month yun magre-reflect Galing kay ba? Pikachu. Hindi, sa akin, nag-reflect na sa Meralco kayo. Parang nag-times 50% eh. Oo. So, medyo masakit din. Masakit sa Totoo. bulsa. Tol, ang monthly bill ko sa bahay. Kasi ang monthly ng kuryente namin sa Meralco, 85,000 sa bahay. Tapos, ngayon... Sa building niyo yan eh. Hindi, No? joke lang. So, ang bill ko sa Meralco, mapatak more or less 10, 11. Yung huling bill parang 16, tol. Nakita mo yung tinaas. Partida, lagi pa tayo nasa labas nung nakarang linggo. Diba? Di ba? Ako, pinakamalaking bill ko, 25,000. Monthly? Pinakamalaki, 2 beses yun. Hindi, yung normal, bago nagtaas. Yun. 25K. Oo. Pero kasi, ginagawa yung bahay mo nun. Hindi pa. Ay, oo. So, Ay, maraming... hindi na, konti na lang yun. Wala na talaga din halos sa labas na lang yun. Baka may mga naka-jumper sa inyo. Yun nga, pina-check din. ko yun. Sa Meralco din, merong nakalagay dun sa billing na Sina-charge din sa atin yun. sinacharge yung mga pag Loss, power loss. Power loss. Oo. Sa atin din sinacharge Halimbawa, ako yung Meralco, naka-jumper ka. So yung loss nila- yung loss na power, puta, i-charge ko sa kanila yun. Na which is dapat Parang kakulangan ng Kinginan yun yun, anong kasalanan namin dun? Mali. Diba? Kung ganun lang, parang yan walang pinagkaiba sa, nagtatrabaho ka let's say sa isang butik. Tapos may bag dyan na worth Ninakaw. 100K, ninakaw ni Maricar. Tol, lahat tayong nakaship, magdi-divide tayo para bayaran yun. Na wala naman tayong kinalaman. Parang ganun eh. Di ba ang nakakasama ng loob yun? Tama eh. At saka talaga, ang may lang dyan, control. Yung mga leader natin. Politiko talaga may Pwede control naman nilang dyan. sabihan yung Meralco na dapat ganito yung gawin nyo. Kaso wala eh. Parang, Kasi baka nga meron din sila dun eh. Hindi natin alam. Baka nilagyan sila. Hindi natin alam. Ang hirap magsalita, no? Wow, Tol. missing na tayo. Alam mo, huwag niyong ginaganyan ng gobyerno. Alam niyo, ako, support. Support na lang. Saludo! Gab, grabe ka sa government. Gab, no? Grabe ka, masyado kang, conspiracy. Alam niya mga kada, kahit off-cam, sinasabihan ko si Gab, hindi totoo yung mga mo. Mga iniisip mo. Oo. Grabe, parang namamaratang ako. Di ko. Oo, Gab, sabi ko, diba, noong isang araw sabi ko sa'yo, huwag mong pag-isipan na Galit ganyan. ako sa Meralco ha. Pero oo. wala akong sinasabihan na, wala akong name drop na politiko. Tas off-cam, kahit in real life, nagbiblip to si Gab. Nagkikwentuhan kami. Alam mo ba, blip! May subtitle na rito eh. Ang ina nyo, guys. Yun nga, yun yung isa sa mga fact up ng mga nangyayari. Pero maganda rin kasi na pag-uusapan natin to kasi dyan na magsisimula pagbabago eh. I Yung doubt. marami nang nakakaalam. May nagsabing I doubt. Oo, kasi nakikita ko sa Facebook pagka parang feel ko naman naririnig naman ng government. Wala yung- silang pakialam. Yun. Alam mo yung may mga tao na nagsasabi, bakit ganito, bakit ganyan? Pero hindi ko alam kung yung mga tao ba sa taas, pinagtatawanan na lang tayo. Wala. Out of dahil touch. ganon, na parang hindi mo alam kung naririnig ba nila tayo, yung mga nagsasalita. Kasi parang wala silang pake. Out of touch sila sa reality. Pero pag mas marami ang taong nagrereklamo, mas nauuga sila. Actually, Kaysa sa marami walang na eh. nagrereklamo. Marami na. Pag Marami nagreklamo, pag napatay. May mga Oo, posts dyan, tapos maraming din. comment. Pero kasi, kukunti sila kaya sinasilence eh. Pero kung mas dumami yan, mas mahirap na pigilan.
mas mauuga sila. Kaya ma-okay din pag-usapan yung ganito, at least makapamulat ng mga ibang tao na At saka lagi yung tatandaan, Tol, kahit sinisisi natin ang gobyerno sa mga incompetence nila at saka mga kaululan na ginagawa nila, lagi pa rin mag-i-start yan sa tao. Tama din. Tama Laging sa din. tao. Ano yung sabi? Transparency is a good governance. And if Hindi, you want to be a good leader, you must be a good follower. Oh, Ang galing nun, Maricar. Ano yan, sa campaign ng papa niya yun. Kasabihan nila, parang tagline niya. Yung tatay mo, di ba naging kapitan? Naging kurakot din ba yung tatay mo? Hindi ako magmamalines, swear, promise. Hindi. Ang pangit lang nung pagkakasabi kong term. oo. Pero kasi, Kung kumurot ka ba? laging may ganun eh. Ikaw, nung SK ka. Oh, sige. Hindi, kasi... Dito tayo sa realistic lang. yung papa ko kasi, naging kapitan siya 3 term, 10 taon. Tapos as in, ko nakita niyo naman yung papa ko. Wala siyang sabi, nakaraan na pinagkukwentuhan namin na wala talaga siyang kinurakot. Nagkaroon nga kami ng unang sasakyan namin, mama ko pa nun eh. Tapos, So never nang urakot tatay mo? oo. Tapos, halimbawa, kung Eh meron... bakit sinabi mong hindi ako magmamalinis? Hindi ako... Akala ko naman sasabihin mo, okay. Hindi. tinginan to, nilalaglag yung tatay niya eh. Hindi sa bias siya. Oo, hindi sa ganon. Tama yung term ni Tapos, nung after niya sa term na yon, di tapos na, may tumakbo na namang iba. Tapos ngayon, siya na naman ulit. Ngayon, sinabihan siya ng kapatid ko. Sabi niya, pa, ano ba yan? Kumurot ka naman kahit konti. Kumano siya Totoo, kasi... naniniwala pa rin ako talaga may mabubuti rin sa gobyerno. Meron Tol. din. Kagaya nun, makikita mo naman, Tol, 3 taong Sa 3 10 years term, 10 yun. years. Tol, makikita mo yung lifestyle ng tatay niya. Meron pa rin. Normal. Oh, sumasabit nga sa jeep yun eh. Tapos binigyan Yun yung nalaglag siya isang beses, di ba? Gago. Di ba? Di, tsaka Nilaglag yung mo tatay naman. niya. Oo nga. Patayo pa nga ng simbahan eh. Oh, from sarili niyang pera? Hindi, naman. Sa government naman yun. Hindi. Project. Hindi. Sa kanya Donation. na, donation, ganun. Yun yung sinasabi ko, Tol. Meron pa rin mga mangilan-ngilan sa gobyerno na talagang tapat. Pero kasi, ang ang sistema kasi, pagka nilamong kanyan, minsan. Kaya, di ba, ang hirap pag sinasabi na lang, okay itong politiko to. Pero putang ina, pagka pumasok na sa loob yan. Kaya si Vico Soto, sinasabi niya, ayaw niya tumakbo eh. Kasi alam niyang mas powerful yung mga nasa taas at baka madala lang daw siya sa sistema. Yun yung dahilan kung bakit Hirap lumaban. tinanggihan ni mama yung offer sa kanya ng boss niya. Ito kinikwento ko nga sa kanya. Kasi dati, si mama, siya yung nagpapalaki ng, alam niyo, Ano siya yun? doon? Sorry. Yung parang Kalaban. okay. So, admin si mama dati. So, siya yung mga nag-strategize kung paano papadamihin yung branches na ganyan-ganyan. So, yung pinaka-boss niya, may-ari ng alimutan yung pangalan eh. So, may one time, sinabihan si mama na tumakbo ng konsehalo sa Pasay. Tapos, wala na siyang paproblema. Suportahan niya, ganyan. makinarya, babakapan. Okay. Ayaw ni mama. Kasi mahirap daw pumasok sa politics kasi unang-una pag nagkaroon ka ng utang na loob, ganyan-ganyan. Tapos syempre, hindi malabo yung mga temptation dyan sa... Kasi overflowing talaga ang pera sa government. Yan yung laro dyan. Oo. Yan yung laro kailangan mo laruin. Totoo. Yung mga pinagkautangan mo ng loob. Oo, yun. Yung mga healing nun. Yun na yung hirap sinasabing, tanggihan. ako nag-invest sa pagtakbo mo kaya ka nanalo. Syempre, paano ko... parang you owe me one, I owe you one. Hindi Parang siya ganun. ganun kadali eh. Hindi siya ganun kadali. Pero kung ako iniisip ko kung halimbawa merong gusto talagang magbago ng sistema, dadaanin niya lahat yan eh. You have to play the game. Oo eh. You have to play the game. Kasi hindi ka naman mananalo kung hindi ka mas kupal sa mga yan eh. Dapat dadaan ka din, alam mo din yung dinaanan nila eh, kahit papano eh. Pero Then kasi- saka ka matapang na ayusin. Pero kasi Kung ang may delikado balls ka dyan. talaga, di Ang ba? delikado dyan. Tangina, may tag pa pala yung sombrero ko. Ang kanina pa. pinakang delikado kasi dyan. Okay naman design eh. Hindi, kakapadala lang sa akin ni Crown Manila kasi isang box nasa kotse, dumampot lang ako eh. Shoutout kay Crown Manila, kay Nico Manning. Ang Anyway, pinakang delikado kasi dyan, pag sumubok kang kalabanin yung mga kapwa mo na nasa loob ng politics, isa-silence ka din nila. Oo, ganun. Yung Mahirap. may mga... baga, hindi natin kakampi to. Oo. So, syempre, propaganda. Doon na nagsisimula yung propaganda. Papalabasin ng masamang tao. Ganyan. Noong isang araw nga pinapanood ko lang yung kay Michael Jackson eh. yung movie niya na Michael. Kasi diba na-taint yung image niya as Ganun yung Kung propaganda. PDF. pero
magigets mo na ano siya eh, na hindi siya file, mahilig siya sa bata kasi bata pa lang siya, tinanggalan na siya ng childhood. So, Pero lumabas yung Epstein, di ba? Parang Tol, sinesave niya lang yung refrain mga bata. tayo. Sinesave lang yung mga Refrain bata. tayo sa term na yun. Para hindi tayo. blip na lang natin yung word na PDF. Anyway, PDF. PDF eh. Oo. So, doon mo makikita sa childhood ni Michael Jackson na talagang lang siya, tumanda na longing sa childhood niya. Yeah. So, kasi technically abuse siya mula bata eh. Kaya nga niya ginawa yung Neverland. diba? Para sa... So, siya, parang, ulit yung usapan natin kanina before. Well, corruption, kahit saan meron. Kahit dyan sa entertainment industry may ba't corruption. napunta kay Michael Jackson? Sorry. Hindi, kino-compare ko siya sa... Yung corruption sa politika, corruption sa entertainment, niya. Kinagkumpara niya. Parang metaphor lang. Okay. Hindi, sorry, naguluhan lang din ako eh. Kasi nakikinig ako tapos biglang nag-Michael Pero Jackson. isipin nyo, kung yung medyo mababawasan lang, sige, wag na lang totally na pang-third Propaganda nga tayo pala, ngayon, propaganda. tol. Di ba? Pang-third tayo ngayon, no? Sa pinaka-corrupt. Hindi ako updated. Pang-third tayo, tol. Patapon na nga yata. Third gold medalist tayo. Third. Bronze medalist pala tayo. Pati makukuha natin yung kampyonato. sana this year makuha natin yung kampyonato. Pero alam niyo Huwag ba? naman. Alam niyo ba, behind sa lahat ng nangyayari na, 'di ba, una, yung sa oil, parang nagkaroon tayo ng crisis sa oil dahil sa gera na nangyayari. Tapos ngayon, ito nagtataasan na lahat, yung mga Meralco, ganyan-ganyan. Parang hairline mo. Gago, hindi naman. Sorry, okay, go. So parang technically, tip of the iceberg pa lang siya. Kasi ngayon may nababasa ako na hindi maiwasan ng algorithm ko. Nagkakaroon na ng scarcity sa fresh water. Water. Oo, sabi Ay, nila. putang ina, yan yung sinasabi mo kanina. Yung parang shortage sa tubig. Oo. So, isipin mo yung Meralco, kaya pa natin mabuhay ng walang kuryente. Balik sa primitive days. Pero Pero besh, ano to eh? dito kasi sa Pilipinas, parang maraming katubigan Hindi, dito. pero yung shortage sa tubig kasi, ano to eh, magdedepende kasi to sa mga reserve eh. Yung mga reservoir ng halimbawa yung Lamesa Dam. Dahil sobrang init ngayon, doon nagbabase yun eh. El Nino. Oo, baga bumababa siya sa certain level na So pag umulan ulit, tataas na naman siya. tataas Kasi nare-recycle, inaano lang nila yung tubig. Pero ito din kasi, dahil nga nagkakaroon na ng shortage sa fresh water, kasi technically sa mundo, parang sabihin na natin 70% ng earth covered ng water, di ba? Or 71%, nakalimutan ko yung exact number. 72.5. Pero sa 70% na yon, sa 70 to 71% na tubig sa buong mundo, ang drinkable water lang talaga doon is 3% lang. So, 97% is sea salt water. So ngayon, syempre hindi siya drinkable pero may waste naman na yata kung Pero paano sa Dubai, di ba yung mga bottled water nila doon since sila, desierto, doon sila kumukuha ng diba? Ngayon, ang problema, sa 3% na drinkable water sa buong mundo, 1% lang ang kayang ma-harvest kasi yung 2% doon nasa glacier. So mga frozen Mga iceberg and shit. So technically, kung nagkakaroon na ng shortage sa tubig, yun yung parang isa sa mga bagay na hindi yata kakayanin ng mundo kung magkakaubusan ng drinkable water. Kasi yan para mabuhay tayo. Pero fish puta, kaya natin bumaho eh. Pero yung mauuhaw ka, Wala, mahirap hindi natin tol. kakayanin. Hirap pero ako tingin ko control na naman. Kaya yun. kung pag hindi Kung pagligo, pwede. Kaya mo. Kumbaga kung talagang ganun nangyari. Pero yung inumin tol. Pero ang hirap nun kasi tangina pag tumaas yung presyo ng tubig. Nagigets ko. Kaya parang tip of the iceberg pa lang yung pagtaas ng Meralco, mga ganyan. Delikado Pero dyan pag chain reaction shit. tingin ko kasi dyan, parang pagkocontrol na naman eh. Kung hahayaan ng gobyernong kontrolin yung isang necessity, talagang magkakaroon ng scarcity. Kung halimbawa yung tubig, hindi siya pwedeng bilhin. Halimbawa yung lupa, bibili ka, pero may katubigan. Dito sa Pilipinas, alam ko bawal yun eh. Pagka malapit ka sa may meters yan na pwede mo i-own. Pero sa ibang bansa, alam ko, nabibili na yun. Pero dito, wag nilang baguhin yung kapag ka mayroong bahagi ng katubigan, hindi mo pwedeng bilhin yun. Lupa lang yung bibilin mo. Kasi yung tubig, para yan sa lahat eh. Madagdag ko lang, just to rub it in. Yung lupa namin sa Bicol, sa Sorsogon, yung isang buong straight na parang barangay doon, tol. Isa yung lupa namin sa may source ng water. Kasi doon sa lupa namin, tol, nandun yung irigasyon. Pag malapit ka ba sa ganun, libre na yung tubig mo? Kayo na yun eh. Running lang naman yun, tuloy-tuloy lang yun. Pero Maliit ang na. ginawa nung lola ko, hinayaan niya lang na
kumbaga may source of water kami sa lupa namin na nagkataon. Tapos parang din-develop na lang to yung mga pump para So yung ginawa ng lola ko lang, hinayaan na lang yung buong barangay na sige. Kasi wala naman tayong binabayad dyan eh. Kumbaga natural yan eh. Mabait kasi pamilya namin, tol. Yung pamilya kasi namin talagang tumutulong. Ganyan. Pero yun, Very good. nakwento ko lang. Kasi tutusin, tol, pwedeng ipagdamot yun eh. Di ba? Nasa lupa ko yan. Sa akin yan, kung gusto nyo magbayad kayo. Di ba? Pero Ang sinasabi pa nga nila, ang pwedeng mawala, mas mabilis, ang mas isa pang nakakatakot yung fresh air. Kung puro smog May Tingnan mo, cartoon no? na ganyan. Yung Puro smog na dito. Puta, Tapos bibilhin mo na, no? Bibilhin mo na yung... kasi tol, may nabibiling ganyan eh. Yung kinetic, yung nakakan na oxygen para sa mga sports, sa mga athlete. Oo. Yung ini-spray mo yung oxygen. Tol, una ako nakatry no, nung college. May nag-introduce sa akin ng tol. Kasi pagka mga exam sa nursing, talagang baliwan eh. Tol, pag nagre-review sila, sila, yung pampabuhay uli, oxygen siya, tol. Putang ina, paano pagka nangyari talaga yung ganun na, puking ina, sobrang polluted na nung hangin, kailangan mo na rin siyang bilhin. Kailangan mo na ng fresh air. Yung Ina, di ba no? naglabas ng balita nung nakaraan na yung delikado daw yung hangin ngayon sa Manila? Oo, yun nga. Pag lumala pa yan, bibilin mo na yung hangin. Hanggang ngayon ba Halim- ganun pa din? Meron ako Di ba nung nakitang... nasa nasa NLEX, grabe yung fog. Yun ba yun? Yung smog. Tapos meron ako nakitang product sa Shark Tank. Nakakan yung fresh air galing Mount Fuji. Nakita ko yun. Wild, Doon no? daw nila kinuha pa yun sa taas, kaya mahal. Parang spring water, yung EVN na tubig, kaya siya mahal. Galing daw siya sa river, kung ano mang river Doon pa yun. Anong inangkat. animation yun? Yung Snorlax ba yun? Ang ina mo, Yung Pokemon Pikachu, yun eh. Pokemon Ay, pala. Snorlax. Pikachu. Hindi. Lornak. Norlax. Ewan ko. Totnax. Dada ba alam niyo yun? Yung Totnak. yung siya. Ewan ko kung Disney yun. Tapos, naubusan ng hangin. So, gumawa sila ng sarili nilang city. Na pag lumabas ka doon, polluted na yung hangin. So, sa kanila, binabayaran mo yung fresh air. Binabaya. Possible siya mangyari. Pero sana Tapos wag naman, naka-face puta, ang mask, hirap na nun, tol. Ayun, Maraming mamamatay, tol, na Pilipino. Hindi na Pilipino, buong mundo. Hindi, sa Pilipino muna tayo. Sa Pilipinas yung concern natin. Ba't sa Manila ba may fresh air pa? Parang wala naman. Pero still, may oxygen ka na bibreathe. sa bagay. Pero ang point ko, pag nangyari talaga yan, maraming mamamatay na Pilipino in a way. Kasi tol, yung ordinaryong pangsaing nga ng mga nasa laylayan, tol, hirap nilang makuha eh. Paano pa kaya yung pambili ng oxygen para... Gets niyo ako? Polluted na yung Grabe, no? lugar. Sana wag siya mangyari, tol. Kasi mamamatay yung mga maraming mahihirap na bansa mamamatay. Yung mga nasa Africa, mga Bangladesh, India, yung mga ganong... Pero ang pinaka-realistic na nangyayari talaga ngayon, yung freshwater scarcity. Ayun yung pinakang dahil sa climate change. Totoo. Kaya yun yung parang inevitable na mangyayari. Parang sabi nga nila, na lang parang in 30 years time, na eh. Pero ito, isipin nyo kaya talagang masasabi, di ba, si Gab, iba theory nito, magsasalita to ng hindi totoo ang climate change. Di ba, may mga ganun kang nalalaman. Oo. Pero kung i-compare mo yung summer ng mga kabataan natin, sige, ikaw na. Hindi, yun nga sasabihin ko. Diba? Oo. Yung kung i-compare mo yung summer ng mga tol, sobrang, dati puta, summer nakapagsaranggola pa tayo. Pag Black 1, 2, 3 pa nga salsada. Hindi, tsaka ng iba na tanghali, yung, iba na yung month na na sobrang lamig. Tapos iba na rin yung month na Tangina, mainit. ngayon tol, kahit lumabas ka lang dyan, di mo kaya eh. Dati nagsasaranggola pa tayo, di ba sa San Mateo? Sa bukid. Sa bukid, tanginang yan. Tapos ngayon, tangina, hindi mo na talaga kaya. Ang dami kong tangina. Ang Hindi mga naman bata, bilib-bilib hindi yan. na alam yun. Hindi na ma-enjoy yung gano'n. Oo. Doon ako nalulungkot sa fact na yon na kung ano yung mga naranasan natin dati na dapat masaya rin sana may experience sa mga kabataan ngayon na sa libro tsaka internet na lang nila makikita na may background music ng putang inang Once Upon a Time. Oo. Di ba? Di ba? yun yung feeling ko na kailangan din i-push ng government yung mga yung youth na i-inspire na ganitong path yung tahakin kasi lahat parang gusto maging digital creator na lang. Magawing content creator. Kasi ang nangyayari, for example, ito nga, yung freshwater, actually magandang negosyo yun ngayon kung alam natin papunta dun yung problema na magkaroon ng scarcity. Sipin mo, maka-invento ka na isang product na yung sea salt water, maka-convert mo siya into drinkable water. Which is may mga ganun naman pero it would be very expensive. Kung as early as now, may mga youth dyan na ito na yung tinatahak nila na
na paano masusolusyonan yung problema, at least, di ba, meron tayong maaasahan na meron dyan mga nakapila to solve the problem within the Philippines. Pero kagad. besh, kumita dyan ng malaki Milyon-milyon kinita niya dyan Kung isipin mo parang, okay, ba't ako bibili niyan? Pero di ba si 50 Cent naglabas ng product na tubig? Tubig. Dati pa yun. Kaya nga, gets mo, parang, tayo na noon palang may gano'n na siyang Vitwater. Vitwater ba? Kanya ba yun? Hindi. Hindi Vitwater. Basta parang may normal lang na something tubig Vit, yun. parang gano'n. Parang gano'n nga. Parang tangina ang fact of isipin na yung mga libre lang sa putang inang nandyan lang, aabot sa point na, Pero tingin ko, without greed, mape-prevent pa yun. Lalo na dito tropical tayo. Kung halimbawa nakatira ka sa western countries, yung medyo limited talaga dun Dito, onting lakad lang, may mga ilog-ilog dito ang nakakainis dyan, pag umabot nga ito, dahil yung magkakaroon ng scarcity ng water, mga drinkable water. Anong ng drinkable? Potable, di ba? Potable. Potable water. Ano siya, ang nakakainis isipin doon tol, yung mga, balik pa rin tayo sa labor, yung mga manggagawa, syempre mga street sweeper, tas sa init ng araw, yung mga basic necessity na, yung iba dyan, hindi na kumakain, basta makainom lang, may raos least, lang yung no? shift, At least may magkakaroon pa mainom ng, tubig. diba, magkakaroon pa ng ganung, Ako tingin ko, unstoppable yung progress kung may good governance. Hindi matutuloy ang scarcity na yan kung may good governance Yung tipong iisipin yung kapakanan ng lahat. Kasi sa Japan, tignan mo naman, 3 dekada lang since Hiroshima bombing. Tapos mas matindi na sila kagad sa atin. Di ba nga nung nakarang episode sinabi natin na ang presyo ng dolyar noon nasa 1:1, 1:2, di ba? yes. Tapos ang Japan noon naghirap, di ba? Kasi galing silang gera. Tapos ngayon ang layo ng agwat natin sa kanila. Pati South Korea. Pero, Di ba? pero may sinasabi sila na isa sa mga reason kung bakit nagkakaroon ng scarcity sa tubig, the use of AI. Bakit? Please expound. Kasi it would consume water daw sa... Pwede. Pwede. Kasi So- kung sobrang init na, kakailanganin nga siya ng tubig. Yung water cooling system. Oo. Kaya Minsan parang- kasi may mga nilulubog na sa tubig, tol Tingnan mo Tapos yung pag mainit na, papalitan yan, tapos panibagong malamig na tubig. Kaya yan. madaming nagagalit sa AI nang hindi dahil sa pag-evolve ng technology, kung hindi sa nagiging, ano bang tamang term? Collateral? liability. Yung technically, ang kapalit kasi nun, yung yung Pero pag-consume ng pwede tubig. mo kasing ilagay sa malalamig na lugar. Para hindi ka nang gumastos sa ganun. Rin mo sa i-maximize nila yung hindi naman mag-explore I-maximize nila yung Lagay nila yung sa Antarctica. Doon Pero nila lagay. tangina, diba? Doon yung bakit- server lahat. Pero bakit pa kasi pwede sobrang restricted ng Antarctica? May mga iniiwasan nga sila. Kagaya ng mga pinag-usapan natin sa mga previous episodes, may mga iniiwasan silang hindi parang Yung mga city-city. for human... Yung mga nakatago siguro. Oo, yung mga nakatagong city ba? Mga nakatago Mamaya siguro. na-explore yung Antarctica, nakita may revolto si Tiny doon. No? Bakit hindi? Mga fans pala ng mga taga-Antarctica yung si Tiny. No? Bakit hindi, di ba? Isa sa pala sila sa mga nagko-comment. Idol, pinapanood ka na namin mula Rate My Bar. Yung mga taga-Antarctica. Gago, solid siguro pag doon tayo nag-podcast, no? Idol, lamig-lamig. no? watching from Agartha. Atlantis. Diba? Ang Kaya, dami civilization dito pero tol, hindi ba pwedeng yung kasi di ba, nagkukos ng shortage ng tubig sa mga reservoir natin is yung sobrang init. Init. Oh. Tapos hindi umuulan. So, hindi ba uubra dito yung cloud seeding na ginagawa? Pwede din. Kaya nga sinasabi ko na Kaya no? kaya Basta may magandang governance lang. Tingin ko kasi control yan Paano Kung gugustuhin ginagawa kasi- yung cloud seeding na yan? Magsasabog ka ng asin sa clouds. Then Sa ulo. bibigat. Ganyan yung ginawa nila sa Dubai. Dahil wala silang maayos na sewage system, bumaha ng malala sa Oo Dubai. nga. Oh. Kumbaga, pero ang bilis nun, tol. Parang 2 days time, maayos na ulit yung Dubai. Parang
nagawa na agad ng Wait lang, action. paano? Aeroplano? Oh. Slingshot. Titirato rin nila ng asin yung ulat. Bago mo, Naka ano yun, compacted na nalaglag yan. Hindi, nilalagay nila sa plastic labo. Oo, plastic. Tapos titirado rin nila yung ulap. Tangina, paulanin natin sa Mindanao! Ganun. O, kaya mataas na hagdanan. So, dapat ba merong specific na ulap na pagtitiradoran nun? Cumulus? Mga nimbus cloud. Ano yun, chichempohan, yung makapal yung ulap. Tsaka mo isasabog doon. Yeah. Galing. Oo. May mga pamaraan. Kinton Cloud. May Kinton Cloud. Dragon Ball. No? Kailan kaya tayo Magiging- magpo-progress na first world, no? Malapit na yan. Nararamdaman ko na makuha alam mo natin yung gold sa kampyonato ng corruption eh. Alam mo Pag yung nag-number sabi one ni tayo. Maricar kanina na parang, I doubt, ganito. Minsan kasi talagang ayaw wag na natin pag-usapan to. Parang wala namang mangyayari. wala Pero akong kasi makikinig. kung iisipin mo na may mga bansa na nanggaling din sa ganito eh. Halimbawa, yung mga mahihinang bansa dati sa Europe, kagaya ng Norway, Denmark, ay ang mga yan. Tapos yung sa South Korea dati, ganito din sila eh. Pero tol, kung iisipin mo, mahina sila kasi yung population nila konti. Hindi sila mahina kasi Bagay. yung government Sa nila. Europe, ganun. Oo. Switzerland, diba? Sa atin kasi, sobrang populated na nga ang Pilipinas eh. Tapos, siguro ang best way na lang para sabihin sa ating mga kada, sama-sama tayo maghirap. Hindi naman ganun. parang mali yun, Bish. Mas maganda yung sabihin na sama-sama tayong Tayo, lumaban habang makamit natin yung ginhawa. Ina mo sama-sama tayo maghirap. O, ikaw na lang gago. Saan way kayo paglaban? Pero malay mo eh. Sa Malay mo chess, talaga eh. mga ganyan. Iba-iba, mga palarong pambansa. Wala ka. Di ba? Ang dami na nga nagrarally. Wala naman na Tinamon mo yung mga nasa gobyerno. Upo ka na, tsaku na lang tayo. Ayun, seryoso pa siya eh. Ito lang masasabi natin sa mga kada. Siguro pinakamaganda masabi natin sa mga kada. Sama-sama tayo maghirap. King ina mo, wag mo kami isama dyan. Bahala kayo ni Maricar dyan. Basta yung mga kada okay natin, lang ako. isasama natin sa ginhawa yan. Okay lang ako Sasamahan ko kayo mga kada kahit saan pa tayo abutin. Yan, nabawi pa. Ina mo. Maghirap o Tol, ikiklip ko yun. Sama-sama. Ina mo naman. Tapos di alam yung context. Pumapasama na naman si Chris. Gago, ina mo. Bash ka na naman. Wag. Parang yun sa relationship. Hindi naman nila napanood. Na-debate yun. yung ano nga eh, yung nag-ATV nga si attorney. Yung sabi ko, Chris Brown, puta ina, binash-bash na ako. Kala mo daw, binili mo yung Kala resort. binili yun. Tanga pala kayo, ba't kayo nagpa-podcast sa dagat? Private public yan. Hindi nila alam, ang inaasal kong Chris Brown doon, si kasama natin. Ano nga, may doon, may nakita ako doon, na kino-comment na na yun nga, parang sabi, pasikat daw tayo na para mag-podcast sa public, na hindi naman daw natin Pagmamayari. pagmamayari. Na eto problema kasi sa mga tao, sobrang dali nila ma-rage Trigger. bait na nang dahil lang sa out of context na clip. Without checking yung Maganda pinakang example na Ito. tool. Parang ito, yung gagawin ko sa sama-sama tayo Tingnan mo, maghirap. ito experiment na to. Dito natin malalaman yung Sige. context. Pero kasi pag in-upload mo na yung full context, wala na silang pakialam. Na-rage bait na sila sa unang clip. Kaya hindi, yun nga ang fact up doon eh. Social experiment natin to. Kung nag-upload ka ng clip na negative, kahit i-upload mo yung tunay, Pero Wala na maganda, silang pake. maganda naman talaga social experiment. Pero gets na kasi natin yung output eh. Hate talaga yung Mismo, nauuna eh. mismo. Kaya Kasi ito- hirap nila pasayahin. No? Pero ito kasi, ito kasi pasayahin. natatawa ako sa nag-comment. Okay nang ina nun, ang tinignan ko pa yung profile. Ang nakalagay sa profile niya, God first. Yung talagang religious, sobrang tangin na may mga Bible God verse first, pa. devil the second. Tapos, tinignan ko yung profile niya. Kasi nakaka-curious ako, bakit sobrang rage-baited niya sa Tapos meron siya 200,000 plus followers pa. Saan yan? Saang Nag-comment sa natin, reel? sa reel. Anong reel yan? Yung nag-ATV na Yeah, Chris Brown. So tinignan ko siya, parang ako curious ako kung ano ba to, ginto ba siya kadali ma-rage bait. Tapos na-realize ko habang binabasa ko yung comment niya, na parang putang ina kaya ang daming kumakagat sa mga propaganda kasi dahil lang sa out of context na clip, kumakagat kaagad yung emosyon nyo, yung nauuna yung emosyon eh. So ngayon, doon ako na-curious, tinignan ko nga, puta God first, ganyan. So nireplyan ko, gamit ko yung page ng Kada Kwento. Sabi ko, kaya dali niya mauto eh, dahil nare-rage bait kayo ng nauunang emosyon nyo ng dahil lang sa out of context. Pero pag pinanood mo naman yung buong clip, technically kasama natin yung nag-ATV eh. Putang ina nag-reply ad hominem. Puta wala nang kinalaman sa argument. Ang sinabi niya dun sa nagtatanggol sa atin na kada,
at nag-ad hominem siya, sabi niya, at least hindi ko idol yung naka-medyas sa beach. So na personal na. Wala nang sense. Wala yun. nang argument. Wala. Iwan na yun. Ina, ako yun Wala nang sense yun. Oo. Pag- So ngayon, nag-gets ko, putang ina, God first ka ba talaga? As in, performative ka lang na parang pagmukay mong God first ka. Kasi technically, hindi God first yung pinakita niya eh. Literal na bash first eh. Parang ganun Alam mo, eh. tol, yun yung napapansin ko sa super religious eh. Wala, performative nga yung Parang karamihan. super judgmental. Wala, tol, pag nag-ad hominem ang isang, automatic tanga siya sa argumento. Pero, wala nang sense. pero para rin sa kaalaman nyo, kaya ako nakamedyas lagi at saka sa beach, tol. Kasi bagong opera yung pa ako. Ayoko malagyan ng buhangin. Tanga ba kayo? Hindi Pero na alam nyo ba syempre- gaano kahirap tanggalin yun. Pero syempre kasi sila, meron masasabihan. Oo naman. Tsaka hindi natin para i-explain na. Yeah. Dito Lahat okay ng lang kasi bagay. podcast Oo, eh. Pero yung para replyan pa natin na, hindi kaya na. naka-medyas kasi yung ganyan-ganyan. Wala sila pakialam sa explanation. Wala. Sila, once rage-baited na sila. Totoo. Yun na yun. May Wala. emotional intelligence na lang. Ganun. Oo, totoo. Parang, So, pero bakit kang aba kasi naka-medyas sa beach? Bagong opera nga. Tanginan to. Nasa CR ako, di ba? Doon sa nasa Paco kami. Lumabas pa talaga siya ng studio para tawagin ako. Sabi, tignan mo yung reply kay Tayo niyo, naka-medyo sa beach. Sabi ko, huwag ka naman ganyan sa beshi ko. Hoy, wag ka, Ayun, pagkatingin ko, pinagtatanggol. pagpunta ko sa'yo dun, nakikipag-away ka na, pero pinagtanggol mo. Tatanggol ko guys. siya. Hindi nyo kailangan ipagtanggol. Kasi hindi ako nakamedyas para sa kung anong dahilan, tol. Nakamedyas ako dahil ayoko Huwag mapasukan ka ng mag-explain. buhangin. Hindi, pukin ng ina. Ayoko mapasukan ng buhangin. So, ba't di mag-explain sa inyo? Kayo yung babasyakin. Ayoko mapasukan ng buhangin yung wound ko. Hindi, pero gets naman natin lahat yun. Oo. Ba't siya naka-medyas? Tangina nyo, kahit nasa ako magmemedyas ako. Wala akong Tama. dapat patunayan sa inyo. Kahit walang opera, no? Pero tangina, seryoso, natanga talaga ako dun sa sa mga comments dun sa reel na tinatawag niyang Chris Brown yung nag-ATV, yung bakit parang nabilib ba yung resort. Kasi tangina, majority dun, wala nang kinalaman yung argumento Hindi, nila. tsaka next year may Puta, resort may na mga tayo. comment doon, mga bonjing, ganyan-ganyan. Lagi naman, Tapos tinignan lagi ko yan. din, kasi curious ako, parang gusto ko maintindihan sila. Saan nanggagaling yung emosyon nila, yung pag tinignan mo yung profile, kaya nang tatawag to ng bonjing kasi makikita mo, maayos naman yung katawan niya. Pangit yung mukha. As in, pangit yung mukha talaga. Pero katawan niya, hindi siya, may lakas siya na mag-load magsabi ng bonjing kasi hindi siya mataba. Pero puta, pangit yung mukha talaga. Kaya na may nambash nga sa TikTok, tol. Ang comment parang, ang sinasabi sa akin ay, parang nakakainis yung mukha nitong Nakapula. nakapula. Pero may nag-comment doon. Ay, hindi ko na nakita yun eh. Yung ang comment niya, di ba sabi nakakainis yung nakapula. Tapos may nag-comment doon. Oo, nakakainis ka, nakapula ka eh. Oo, Dun sa- nakita ko yun. Kukunin ko yung picture, i-comment ko sana, nakapula siya eh. Sasabihin ko sana, oo nga, ang pangit kasi. Picture niya sana. Pero naisip ko, tangina, bababa ako sa level mo. Wala nang sense talaga mag-reply sa Tapos, mga ganun. may nag-comment dun sa reel natin sa TikTok. Minimake fun nila si Derek Bergie. Na, scuba, baka salbabida. Oo nga. Tinignan ko yung profile sa TikTok, tol. May picture siya na ang pangit niya. Tapos, parang iba talaga ang pag may nagkaka-girlfriend, parang inaano niya yung sarili niya umayos. Putang ending, ang pangit niya pa rin. Usually kasi yung Wala mga, naman nagbago. usually yung mga ganyan tao na nang babash sa based sa appearance o kung ano naman. Ayun yung may mga insecurities eh. Superiority complex tawag dyan eh. Yung maangat lang nila yung sarili nila eh. Tama eh. So, kaya sa akin, para sa akin na, dapat ang ginagawa natin, ako naman kasi, nagre-reply lang ako yung sa mga deserve replyan. Yung kagaya nga nung naka-God first pa na profile. Yeah. Nireplyan ko sa kanya kasi parang tanginan, sana ma-realize mo rin na ipokrito ka, ganyan. Pero wala na rin akong pakialam doon. Yeah. Ang nasa isip ko lang, napakaswerte naman nito mga basher na to para pansinin natin sila. Tsaka ito lang yan, tol. Numbers game. Putang ina, sa ilang pirasong mambabasyatin, mas mahal pa rin tayo ng mga kada natin. Tsaka makikita natin yan sa kada comments. Ang ganda ng segue ko doon. At yan ang hudyat na tunog, Ayan ang tunog na hudyat na magbabasa na kami ng mga comments mula sa mga nakaraang episodes. Kada comment number 1. Ano to bashing din to Bahala ka. Oo. Actually, may nagbura na ito sa YouTube eh. Pero na-screenshot ko na kaagad. Okay. Ikaw to nagbura, no? Sino Ito. Mula kay... Ano ba kausap mo? Ako? Ikaw, oh. Ako nagbura? Either nagbubura? ikaw o si Tiny. Mhm. Crazy01.
Wala namang ambag yung Maricar. Panay totoo lang. Kung may 2 cents man, wala pa rin kwenta. Sorry pero legit walang utak. Kaya naman buhatin nung 3 kahit wala pinilit lang isama. Hindi ako nagbura niya, nabasa ko yan, hinayaan ko yan. Di na ako nag-delete niya. Oo. Kasi may labs ko to eh. Hindi, naintindihan ko Pero naman ako, yun. wala naman akong so okay lang din sa akin yun. Huwag kayong mag-alala kasi totoo naman sinama lang talaga nila ako Hindi, dito. Pero in all honesty, mga kada minsan nagbubura kami ng mga grabing comments namin. Kasi pitik-pitik may ganyan Pero kaya kami nagbubura ng ganun kasi ang gusto namin na spread yung positivity lang. Ayaw namin ng toxic. Kaya nga kami, nag-settle sa ganitong podcast kasi ayaw na namin makihalubilo sa mga toxic na industry. Pero Hindi rin tayo anong nagigis. sabi niya uli? Oo. Yung, Hindi rin tayo nagigis. Yun nga, na parang ang sinasabi ko lang daw totoo lang, kung may 2 cents man, wala daw kwenta, pero legit wala daw utak. Kaya naman buhatin ng 3 kahit wala, pinilit lang isama. Pero totoo naman, kasi totoo, hindi, na-amaze ako sa kanila kung paano sila Then, mag-usap. tol, teka lang masabi ko lang, lahat ba ng barkada nyo matatalino o madadaldal? ikaw ba yourself, Wala ka bang kaibigan? matalino ka ba? Tsaka kung buhatan Diba? lang sa totoong buhay, baka buhatin pa kita Dahil tsaka ito, real shit Ito yung mga Charing lang. Ito yung mga hindi kasi nila nakikita behind the camera. Kung wala si Maricar, puta, wala tayong tamang workflow. Kung wala si Maricar, walang kada ko yung Ay, totoo lang. Kasi Totoo wala lang. na coordinator ng... Kung alam nyo lang, wala na talagang kada kwento dapat Totoo lang. tatlong tamad kami. Si Maricar ang nagsisend ng mahabang message at nagmamakaawa. Oo, kung alam nyo lang. Mag-shoot na tayo, nasa na kayo? In reality, wala na sanang kada kwento podcast. Hindi na kundi dahil sa hindi na kanya. kami mag-elaborate pero malaking bagay si Maricar sa Kada Kwento podcast. Oo. So, hindi ko sinasabing na-appreciate ko yung comment mo pero kasi criticism yan, wala tayo, labas tayo dyan, opinion mo yan. Pero yung the way na magsabi kang wala talagang utak, paano mo nalaman? Di ba? Kasama mo ba siya na grade 1 hanggang grade 6? Buksan mo to. Tsaka tol, babae yan, no? Di ba? Kalalaki mong tao, diba? Parang, ano ka ba, bading? Nax, white Hamunin mo, Mga besh. white knight, Hamunin mo, tol. besh. Sabi mo, ikaw, crazy. Sabi mo, hamunin mo. Boxing na Ano pangalan yan? Ano pangalan? Crazy01. Hoy, alam namin Crazy Mix, ikaw yan. At alam namin bakit. Gago. Hindi. Anyway, salamat pa rin sa comment mong putang ina ka. So, Kada comment number 2. Mula kay Burn08811. Nakakatuwa lang din isipin na ang tagal ko na din pala nakasubaybay sa inyo at pati yung partner ko sa buhay ay nanonood na din. Naging bonding namin every Tuesday and Friday. Hindi ko na malaya na ilang buwan nang nakalipas mula nung napanood ko unang episode nyo nakasama sila Akata. Sobrang makabuluhan yung topic pero may saya at kagaguhan din. Anyway, naway mas lumaki pa ang community at mas dumami pa ang mga kada. Salamat. Siguro, Salamat. tipong nagiging banding nila mag-asawa. Tapos habang nagkakatinginan silang dahan-dahan. Tayong dalawa yung nagkatingin. Mali. Gay shit yun. mali. Alam mo, may slow mo yung paligid. Bromance. Tapos paglabas nung sa TV, are you still watching? Pero nakakatuwa lang Thank din you, kasi, thank you. na puta, Nadadama yung mga partner. Hindi naman natin na-expect puta buong pamilya na pinanood. May mga naghahaponan ngayon, pinapanood Pero tayo. nga doon yung yung anak nila, pinicturean niya. Nanonood. Nanonood yung Yung bata. aso din. Mayroon Oh, doon may yung aso aso. din. Oh. Meron yung isa, yung mag-asawa. Kalabit ka ng kalabit. Talaga. Yung mag-asawa na nagpapak sila ng... Nagano? Nagpapak. Oo, Okay, yung okay. yung Yung pansit birthday niya. Birthday niya. Nag-post yan sa Facebook group natin. Na sila mag-asawa, tapos pinapanood sa sakto nag-ads. Ito yung ads. Tapos, Di nila in-skip. may nag-comment pa, may nagbe-message sa atin. Nagbabantay siya ng parang bakery Oh, sa yung Batangas. donut. Bibigyan daw tayo niya ng box of 6. Hindi, Cavite. Cavite box. Sorry ha. Box of 6 na donut and croissant. Wow, salamat. Croissant. Oo nga, madalas siya mag-message kapag may lumalabas na episode. Replyan mo naman, puro puso Ay, ginagawa mo nire-replyan ko. Ay, hindi. Tol, puro puso. Hina-heart niya lang. Hindi pagka syempre. Tapos ang generic na reply niya, salamat sa'yo. Chat GPT ba yun? AI ang puta. Chinat Oy, GPT. gago. AI pa no? Parang sa 2 words na reply ko to, chinat GPT. Salamat sa'yo, chinat GPT mo pa. Ang dami pang emoji, no? Pero masarap Sala- sila ni-replyan. Salamat sa'yo. Tag-ina ka. Pag nakikita ko yan, Maricar to. Kasi lahat kami may access doon. Minsan ako yung nagre-reply sa inyo.
tandaan nyo, ang reply salamat sa'yo si Maricar yun, ha? Yun. Wala marunong magpasalamat sa amin. Uy, grabe ka. Joke lang, joke. Grabe ka. Joke. Grabe ka. Hey, Maricar. Tamad kasi tayo Wala, mag-reply. na-appreciate lang. Salamat, ha. Saan? Ang ina talaga nito. Saan? Okay. Kada, maraming salamat Kada at sana mas GCC pa rin, maging strong pa yung Ito, relationship nyo. naghahanap ako. Kada comment number 3. Ito, bagets to, message sa akin. Ang sabi niya sa akin, dahil sa sinabi ni Kuya Tiny Montana, mag-aral habang may nagpapaaral sa inyo. Ayun po, nagbago na po isip ko. Ipagpapatuloy ko na po. Salamat po. Mula kay Jazz Cataylo. Salamat Very good. sa'yo. Very good. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Salamat sa iyo. Lagi kayong mag-aaral. Tol, wala naman tayong isipin mo kung gaano ka-fucked up ang SOCMED. Apakaganda nung sinabi kong yun. Di ba? Pero may mga Yung sa nambash Reels, pa rin. explain mo muna yung sa Reels, yung kay Paring Hybe yun eh. Wala naman ako dapat i-explain dun eh. Kasi may napanood akong taken out of context din na reel Na Reel na about sinasabi na yung mga pinag-aralan ni Paring Hybe ay hindi niya rin nagamit. Pure diskarte. Sabi ko lang naman, mag-aral kayo. Kasi Kung may chance. Ang problema kasi doon, hindi naman si Paring Hybe yung inaatake doon. ang sinasabi natin doon, yung ginaguide lang natin yung mga pwedeng ma-mislead Dahil tanga yung iba, sasabihin, hindi naman ganyan yung sinabi. Hindi nyo pinanood yung tunay. Kayo ba pinanood nyo yung episode namin? Diba? Para Ganun mag-comment. din, ganun Di ba? So, ang point ko dyan, wala akong masamang sinabi. Sabi ko lang, mag-aral kayo. Pero at least, ano pangalan yan? Jazz Cataylo. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi mo na dahil sa sinabi ko, magugustuhan mo na mag-aral. Pero nasa sayo yan. At the end of the day, basta mag-aral ka lang. Kasi I'm sure pinag-aaral ka kung sino man nagpapaaral sa'yo. Ate daw niya. Abusuhin mo yung ate mo. Mali. Abusuhin mo yung pagkakataon. nagpapaaral na Abusuhin mo nagpapaaral. yung pagkakataon na pag pinag-aaral ka, gano'n. Mali. Abusuhin mo yung pinag-aaral ka ng ate mo. Ayoko na mag-podcast, tol. Mali. Anyway, maraming salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Kada comment number 4. Mula kay Reynan James Oliveros. Lupit talaga ng podcast na to. Pamparelax and pampalipas ng oras habang nag-aantay ng next instructor sa napapasok sa room. Sana mapansin para makapagpa-member na ako sa YT channel ninyo. Para maramdaman ko na isa na akong sulit fan nyo bago magpa-member sa YT channel nyo. Okay na, binanggit ka na. So, alam kailangan mo mo na magpa-member, ha? Alam mo na. Pag hindi kita nakitang member doon, ibablock kita. Hindi mo na kami makapanood kahit kailan. Biro lang. Pero nasa sa inyo, hindi kami namimilit. Pero maraming salamat at nanonood ka. So, kada comment number 5. Mula kay Michael Dexter C. Matagal ko na kayong pinapanood pero ngayon lang ako magko-comment. Nandito ako sa Japan at dati sobrang lungkot uminom mag-isa, tahimik, walang kausap. Pero nung isang beses pinakinggan ko kayo habang umiinom, biglang nag-iba yung vibe. Parang nasa Pinas lang ulit. Chill na kwentuhan, may banatan, may asaran. Kahit di nyo ako kilala at di tayo magkakasama, pakiramdam ko may kainuman ako. Sa totoo lang, kayo yung naging takbuhan ko tuwing homesick ako. Solid Haba ang yung puta. ginagawa nyo. Ramdam na ramdam kahit malayo. Keep it up mga idol. Ang laki ng impact nyo. Tuloy nyo lang to. Wow. Cheers. Konnichiwa. Yun yung gusto ko sa kanila eh. Hindi sila takot i-express yung sarili nila sa Galing. So, kumbaga, nakaka-proud din yung mga kada natin. Basta, tol, ingat ka dyan sa Japan at lagi mo lang tatandaan na Kaya mo yan. Konnichiwa. hindi. Lagi mo lang tatandaan. May gusto akong punchline, hindi ko masabi. Alam mo yun? Pero, salamat at nanonood ka. At, tol, mag-inom ka lang palagi. Mali, no? Mali. Pag iinom ka, panoorin mo lang kami palagi. O kahit di ka nag-iinom, panoorin mo kami palagi. Basta mag-iingat ka lang dyan. Gugutom na ako, mga tol. Anong, pangilang comment na yan? 5 na yun. So, yun ang kada comments. Sayaw muna tayo ulit. Alam nyo, feeling ko kailangan na talaga natin mag-live podcast soon. Yeah. Ayaw namin kayo spoil sa details pero may nakaplano na kami. Magugulat na lang kayo. Sa sobrang ganda ng live podcast na gagawin namin, ultimo OFW mapapauwi ng Pilipinas. So, ito ang pinakang kailangan nyong gawin ngayon. Mag-comment kayo kada dito sa episode na to, dyan sa YouTube. I-comment nyo kung taga saan kayo, anong isasuggest nyo Where na you from? lugar. Pupunta kayo ni Chris Delano. Hindi. Kasi syempre, i-survey natin para at least malaman Tama, natin tama, kung saan tama, tayo tama. magla-live podcast. Ako nagagawa ng poll, ha?
Wag Hindi na ako worry about- babanat ng mga Metro Manila C1, C2, C3, C5. Tama mo, naglagayan tuloy sila ng mga lugar nila. sa Facebook group yun, Miski sa nga ako, hindi ko naiintindihan yung pinagsasabi mong C1 to Ang C5. gulo. Eh. Ang alam kong C2, Chicken Joy. Hindi, kasi Natawa ko ginawa ko. may mapa pa Proud pa siya siya, eh. proud pa siya. Sabi ko, saan mo nakuha yung mga yan? Siyempre, Google Maps. Kasi di ba, ganun yung division sa Oo, Manila. pero hindi lahat alam yun. Anyway, gagawa ako ng mas maayos na poll at pupuntahan namin kung saan pinakamaraming kada na nandun. Doon tayo mag-live podcast. Tol, sorry, kailangan na natin kumain at nagugutom na talaga ako. Anyway, putang ina, tapos na. Nag-anyway pa, no? Anyway. maraming salamat sa panonood nyo. Kami ang Last Row Media. Ako si Tiny Montana, a.k.a. Tiny Mus Prime. Ako si Gabrang, a.k.a. Grizzly Bear. Ako si Maricar, aka Chola Chikadora. Chris Delano, a.k.a. Ano yung kanina ko? Bugs nga. John Dolph. John Dolph. At Ako nanonood. na lang si John Dolph. Ayan, John Dolph. At nanonood kayo ng season 2 ng Kada Kwento Podcast. Let's get it. AA.